paano mo hinahasa yung ventriloquism na talent? Okay. Ako hindi naman ako masyadong magaling talaga sa proseso pa lang. Kailangan sa ventriloquism maging natural sa na kinakausap mo yung sarili mo. Natural na ba sa'yo? Natural, oo. Kaya nga, minsan nagugulat na yung misis ko. Kinakausap ko sa'yo, ano ginagawa mo? Ay, nagpa-practice. Pero ang challenge din doon, nabibigyan mong buhay yung isang puppet na malayo sa'yo. Kunyari, ako mapagbiro, yung puppet ko dapat seryoso. Tapos yung tonation kasi ng boses mo, kunyari, high pitch ka. Yung puppet mo dapat medyo low pitch para hindi kayo parehas. Yeah. Ganon. May mga time ba na nalilito ka? May pagkakataon dati, kasi Sanayan na yun. parang gitara, di ba? Sa gitara may muscle memory. Pag nagigitara ka, di ba? Alam mo na yung ano. Ganon din yun eh. The more na ginagawa mo, although tatandaan natin ito, hindi tayo perfecto, nagkakamali pa rin. Actually, may mga technique talaga. Paano ginagamit number one? Kilalanin mo yung puppet mo muna. Yeah, so napakahalaga yung backstory. Story ng puppet mo. Kasi doon umiikot yung kwento niya eh. At ang isang, siyempre, kapag bata, mas magalaw siya. Si Sag-Iw talaga mas magalaw si Sag-Iw, bata eh. Eh kaysa naman kay, ay nako, may masakit likod ko. Kunti lang yung movements niya. Ganon. Tapos the way magsalita siya, authoritative. Ako pinagagalitan niya, mas matanda sa akin eh. Oo, ganon. Tapos, yun. Kailangan may kwento yung puppet mo. Napakahalaga po yun. Napakahalaga nun. Kasi ang nakikita kasi ng mga manonood, kasi isang beses lang sila makita, yung character na mismo. Pero yung sikreto pala is kailangan meron siyang parang buhay, may sariling buhay, may backstory, para ma-deliver mo ng gusto yung performance ng puppet. Tama. Ganon yun. Listening to El Maestro Speaks Podcast.